No, I know the price. yes. But then Pero we did not buy this on a cash basis. Parang so installment. na how siya. much is the Rolls Royce? So the Rolls Royce was around parang 42. 42 million. Rolls Royce, isang kotse lang yan. Nako mga kababayan, isang kotse pa lang yan ha. 42 million na, isang kotse pa lang, napakamahal po. Magandang araw po mga kababayan. Batid ko ho na marami po sa inyo ang nagtataka and napapaisip kung magkano nga ba ang halaga ng bawat kotse ni Sara Diskaya. Dahil nga po nang in-interview po siya mga kababayan, ang ilan po sa mga journalist ay talagang pinagmalaki niya ng napakarami po ng mga kotse mga kababayan. Pero dito po sa pagdinig sa Blue Ribbon Committee under the leadership of Marcoleta, malalaman na po natin yan mga kababayan kung magkano nga bang halaga ng bawat kotse ni Sara Diskaya. Matatandaan po natin mga kababayan, si Sara Diskaya po, isa po ito sa owner na kung saan nga po nakakuha mga kababayan ng malaking project ho. Yan talking about sa mga flood control ho natin. And kung matatandaan nyo, nung tinanong siya kung paano siya yumaman, paano masinso yung buhay niya, anong sinabi niya? Simula ho, nung siya ho ay sila ay pumasok na sa DPWS. Ngayon mga kababayan, alamin po natin kung magkano nga ba ang presyo. Ito na po, ilalahad na po dito mga kababayan. But before that, please don't forget to like, share, and subscribe. Ito na ho, Jingo Estrada, pasok ko. Madam Sara, tungkol sa mga kotse mo ulit. Sinabi mo kasi sa interview mo na 4 na po yung kotse mo. Na luxury cars. Ngayon, inamin mo 28 lang. Ano nangyari sa 28 po yung luxury cars. Okay. Pero may service cars kasi kami na under the name of the company po. Alright. 28 luxury cars. Ano yun? Rolls Royce? What else? Okay. Isa-isa natin. Magkano Rolls Royce? Isa-isa natin. Ano bili mo sa Rolls Royce? I am not familiar. Oh, come on. Oh, come Sa on. ano yata. Bumili ka na napakamahal na kotse, di mo alam kung magkano mo binili. No, I know the price. yes. But then Pero we did not buy this on a cash basis. Parang so installment. na how siya. much is the Rolls Royce? So the Rolls Royce was around parang 42. 42 million. Rolls Royce, isang kotse lang yan. Nako mga kababayan, isang kotse pa lang yan ha. 42 million na, isang kotse pa lang, napakamahal po. Grabe, talagang matindi. Ano ba dapat? Sumaludo ba dapat tayo dito? Yes. Eba, The Maybach. Maybach, Mercedes. How much? Parang nasa 22. Ah! Ang ganun. 22 million. How many Pwede pa Maybachs? natin pakita yung screen. Kami hindi nakakaalam ng kotse na hindi na maalam kung ano yung pinagsasabi ninyo. Kayo siguro nakakaintindihan kayo pero kami ni Senator Erwin hindi kami masyadong para malaman namin ano ba itsura ng pinag-uusapan Maybach is natin. Mercedes, right? O ilan ang Maybach mo? Meron Isa lang po. Oh, ano pa? Yung Bentley, Bentley. Wow, magkano yung Bentley mo? 20. ang laki. 20 million. This brand new. All brand new. Yes po. Alright. Ilang Bentley? Isa lang po. What else? Yung G63. What is that? G63. G63, ano yun? Benz. Benz? G63? Is that a sports car? Hindi po. G-Wagon. Wagon. G-Wagon. How much is it? Parang nasa 20 din yata. Huh? 20. Ang laki. 20 million. One vehicle only? What else? Yung Cadillac po. What kind of Cadillac? Yung SUV. Escalade? Yes. Magkano? Grabe. Parang yan. Mga 11 yata po yun. Bulletproof? No. Isa lang. One white, one black. Dalawa. Both. At 11 million each. Yung isa 8. Yung black. Long wheelbase? Yes po. What else? Yung GMC. What is this GMC? SUV Denali. rin to. Yes po. How many? Dalawa. Dalawa rin. How much each? Parang nasa 11 din yata siya. 11 million each. Yes. Yung Suburban. Suburban. Magkano? Ilan? Isa lang po. Pero I bought that here. Local. Bakit itong mga sinasabi mo? Sabi mo, binili mo sa local dealer dito. Local dealer. Ay, ibig sabihin, importer. Pero this one sa casa binili yung Suburban po. Magkano? Parang nasa 3 lang yata siya. 3 Malaki na rin. Brand new? Second hand? Binili mo? Second hand? Tapos lahat itong mga luxury cars mo, yung mga Rolls Royce, Maybach, Bentley, Escalade, G63, pare brand new. Opa. Bakit bumili ka na second hand Suburban? Ano na siya yung lumang model? Hindi siya Yeah. yung brand new model. Kaya nga, bakit ka bumili ng second hand? Kasi yun lang yung Samantalang lahat available. mga Kasi that was the mamahalin na- time, at that time it was pandemic. So that was the time na yun lang ang available. When did you acquire all these luxury cars? All at the same year? No po. When? Since 2022, 21. 2022. May 2021 pa po. 2021. Mhm. So ilang beses ka bumili ng kotse sa isang taon? Minsan sa isang taon, isa. Or minsan tatlo yung iba. Luxury.
Grabe mga kababayan, no? Sa loob ho. Kumbaga taon-taon ka bumibili ho ng kotse. Hanip mga kababayan. Oo. Kanina po, napag-usapan din natin at napakita din po natin mga kababayan yung may-ari naman po ng Wawaw Builders na kung saan nga po, nung tinanong po siya ni Senador Jingo Estrada, even si Senador Joel Villanueva mga kababayan, nung tinanong po itong may-ari po ng Wawaw Builders, ang tanong lang naman sa kanya may ghost project ba? Yan po sa ano nyo. Yan sa ano, meron ba kayo na under sa inyo na ghost project? Alam mo, hindi ko napasagot mga kababayan. Hindi ho. Ang sabi niya, ano siya, kumbaga, ang tawag niya, kinakabahan siya. Oo, samantalang ho, napakasimple lang ho naman ng katanungan ho ng ating mga senador, mga kababayan. Oh, which is ito po ay answerable by yes or no. Diba? Kasi ang tanong lang naman, mayroon bang ghost project? Ha? Na under dyan sa inyong ano na yan? Yan sa Wawaw Builders ho na yan. Pero hindi niya po masagot, mga kababayan. Hindi niya po, nag-invoke po siya ng rights niya ho, mga kababayan eh. Diba? So dito pa lang ho, nakakapaghalata na eh. Dahil kung wala talaga kayong ginagawang kapalpakan, ha? Kung wala talaga kayong ghost project, patungkol ho sa mga ginagawa nyo dyan, sa mga flood control, kung ano pa yung mga pinapasok nyo under the opisina po ng DPWH. Dapat pag tinanong kayo, meron bang ghost project? No, wala. Ganun dapat ang iyong sagot. Dapat taas no ka. Kaso nga lang, natatakot nga mga kababayan. Alam nyo kung bakit natatakot magsalita or sumagot ng yes or no? Kasi kapag sinabi niya po na no, at kapag ka napatunayan na mayroon pong mga ghost project na under po sa Wawaw Builders mga kababayan, sigurado ko po sa inyo, yan po ang kantungan po niyan, kulungan. Alam niyo kung bakit? Kasi nga po, yung ating po mga resource person, even yung mga may-ari po, yung mga contractor ho na yan, ay under oath po yan. Sila po yung nagsalita dyan ho sa hearing sa Senado mga kababayan. So, ano man ang kanilang sasabihin, kapag kayan ho ay sila ho ay nagsisinungaling, yan po ay wala ng iba pang usapan, kundi sila ho ay makokontempt. Napaka-basic mga kababayan. By the way, tuloy natin ang sinasabi po ni Ma'am Sara Diskaya. No? Kailan ka natuwa ron sa payong ng Rolls Royce? Ito na, payong na. Last year lang po. Last year mo lang na-purchase. Yung payong. Dahil sa payong, bumili mo ha? Alright. Bukod sa mga nabanggit mo mga luxury cars, ano pa? Yung mga SUV ng mga engineers ko. Hindi, ilan lang to? 3, 4, 6, 8. I can't remember all at the top Sa of my dami. head. Oo. Sa dami. Natuwa lang naman si Ma'am Sara Diskaya dahil nga syempre may payong daw. Kaya niya ko binili yung kotse dahil natuwa siya sa payong. Ganun ba? Sana all. Kapag ka natuwa ka pala sa payong lang, napakababaw naman, no? So, doon sa 28 na pinurchase mong mga luxury cars, ilang taon mo binuno yun? Oh, ilang taon? Yung iba, You started purchasing these luxury cars on what year? the long wheelbase, yung mga binanggit ko kanina, that was only 2022 No, or when 21. did you start? Yung iba, like, let's say, the autobiography, What is 2016 pa po. autobiography? Ano yun, Range Rover. Oh, may Range Rover ka 2016. pa pala, di mo sinasabi sa akin. Oh, Range Rover. 2016 pa po siya. Ilan? Just the one autobiography and then What the Defender. autobiography? Ito ba yung Range Rover? Range Rover po. Oh, okay, how much did you purchase? 16. 16 million. Yaman. 2016 pa po yun. Ah. Yan. Isa lang po siya. What else aside from Range Rover? Sabi mo, Defender. Defender, ano siya? Range Rover. Range Rover din. Oh. Ilan? Isa lang po. Magkano? Nasa parang 7 yata yun. 7 million? Aha. Ano pa? The Evoque. Ano? Evoque. What is Evoque? Range Rover. Range Rover pa rin. Oh, marami ka pala Range Rover. Oh. Evoque. Ito yung, maliit ba ito malaki? Maliit. Okay, magkano? Parang nasa 5 lang yata po siya. 5 billion. Oh, what else? Lang ha? Ano pa? Sarap ng buhay mo ah. Oh, sarap ng buhay mo, ah. Okay, ano pa? Okay. Hindi ko na maalala yung iba. Sa dami talaga, hindi mo maalala no? Sino-sino gumagamit itong mga luxury cars ninyo? Kami po. Everyday palit. Iba-iba. Siguro sa pag-aalis kayo nung umaga, Iba yung kotse. so isang gamit mo. Pag uwi mo ng tanghali kakain, pag lalabas kayo, may back naman ang gamit. Ganun ba yun? Sa dami nyo ng kotse. This is really, for me or for all of us, for all the Filipino people watching, this is unbelievable. Ah. To have 28 or 40 luxury cars at your disposal. Totoo yan. Ngayon lang ako nakarinig na isang tao o mag-asawa na ganito, kadami ang kotse na mamahalin. Hindi na bala yung mga Fortuner, okay lang. Pero kayo, Rolls Royce, Maybach, Mercedes-Benz, Bentley, Escalade, Range Rover, yan. GMC, Suburban, G63, hindi ko na nga naintindihan yan. Oo.
O sabi ni Senator Soto, tapos pera ng gobyerno. Tapos pera ng gobyerno. Ito na mga kababayan. Konsensya nyo, madam. Isang tanong. Hindi ako naniniwala na wala kayong contact sa DPWH. Hindi kami naniniwala. Pati siguro si minority leader, hindi naniniwala wala kayong contact. Pati si chairman, hindi naniniwala wala kayong contact. Ngayon, huwag ka tumingin tumingin ka sa akin. Wala naman nagtatanong dyan. Sino ba tinitignan mo dyan? Magkano binibigay mong porsyento o advance sa tiga DPWH para mabigyan ka ng proyekto? Wala po ako binibigyan sa DPWH po. Baka may Grabe, mga kababayan. No? Kumbaga, sabi nga ni Senador Jinggoy, mahiya naman kayo. Oo, kasi ang sarap po ng buhay yun ninyo. Milyones Isipin mo, yung isa, 40 million, 20 million, mayroon pa 16 million, 11 million. Grabe, sarap ng buhay, no? And sinabi mo yan nung ikaw ay na-interview, Madam Sara Diskaya, na simula ho kayo yumaman, simula nung kayo ho ay pumasok sa DPWH. O, diba? Tapos ngayon, kita naman ho natin, habang ho, nagpapakasasa ho, mga kababayan, samantalang ang ating mga kababayan, ito lubog sa baha. Every time na nagkakaroon ng mga pag-ulan, talagang apektado ang ating ho mga hanapbuhay. pakita ko sulat sa'yo. Oo. Mami ka na. Wala po ako talaga. Kasi hindi po ako nakikipag-transact with the DPWH. At the end of the day, pag nagsinungaling ka, Yes, ma'am. ipapakita ko yung sulat. Mino. Di ba umabot hanggang 40%? Wala po ako, sa DPWH wala po akong Sige. kausap talaga. Sige, I will take your word for it. Pag meron ako nilabas sa'yo mamaya. Okay? Mag-isip-isip ka. Hindi ako nagbibiro. Wow. Ito na, wawaw. Mr. Revalo. Kanina, nandito ako kanina, umakyat na ako. Pagbalik ko rito, nakatungo ka pa rin. Sino ba talaga kausap mo dyan? Gusto mo yung mic? Wala po, Your Honor. Pero ka ba abogado? Yes po, Your Honor. Ikaw ang may-ari ng Wawaw. Okay, Correct? Your Honor. Ano ba yan? Sole proprietorship, partnership, or corporation? Sold po, Your Honor. Sole, ikaw lang. Magkano paid up capital? Magkano capital mo dyan? Nung una po is 9 million po, 2017. Para po mga kababayan, sa kaalaman po ng lahat, no, yung mga bagong pasok lamang po, ito pong may-ari ng Wawaw Builders. Tinanong natin ito kanina, gaya ng sinabi ko, sa nauna ho nating video, tinanong na siya mga kababayan kung may ghost project ba o wala. Yes or no lang naman. Ang sinabi po ay yes or no, pero hindi po siya sumagot. Nag-invoke po siya mga kababayan. But ito na po, muling tinanong ni Senador Estrada. 1 million. 2017 po nag-start po kami. 2017 17 po. up to now. Hindi po. Sole proprietor pa rin hanggang ngayon. Apo. Okay. Paano ka naka-garner with 9 million as your capital? Paano ka nakakuha ng malalaking proyekto sa DPWH? Nag-start lang po kami nung 2019 po na may nagka-project po. 2019? Apo. Sino kausap mo? Wala po yun. Wala po. Wala kang kausap. Wala po. Okay. Involved ka sa ghost project? Ayan na. Nako. Your Honor, information, Your Honor. Ano nga? Pakiulit. I invoke my right for self-incrimination, Your Honor. So muli mga kababayan, nag-invoke po siya, no? Hindi niya ulit sinagot mga kababayan. Kasi ang tanong lang naman kung may ghost project, muling tinanong pangalawang pagkakataon. Pero nag-invoke ulit itong ang may-ari po ng Wawaw Builders, mga kababayan. What? Senator Jinggoy, Malinaw Mr. Chair, pwede bang Linawin muna natin yung sinabi kasi ang narinig ko, I invoke my right to self-incrimination. Against self-incrimination, Your Honor. plus Mr. Chair, dapat tumingin ka rin sa nagtatanong mo, Mr. Ay, Wow. ba tumingin sa amin? Huwag kang kausap mo. Lamisa yung kausap mo eh. Senador yung nagtatanong sa'yo. Harapin mo rin. Kaya nga, Thank you. Anong pangalan? Arevalo. Mr. Arevalo, meron kang abogado? Yes po, Your Honor. Is he here? pinakabahan ito. He can give you legal advice. Yes po. Nandiyan ba, abogado mo? Nasaan ang abogado mo, Mr. Arevalo? Delikado ka. Hoy, Nasagot ko po yun. ayaw sumagot. Natatakot mga kababayan. Nako po. Nagtawanan pa. Oh, answer. Yan muna. So, may in-advisean ka na ng abogado mo, ha?
Sir Arevalo, Are you involved in any ghost projects? Your Honor, I invoke my right against incrimination, Your Honor. Ilan taon ka na? 37 po, Your Honor. 37. Wow, bata ah. Bago ka pumasok sa mga kontrata sa gobyerno, ano trabaho mo dati? May mga, may nasa construction company po ng kamag-anak po. Kamag-anak mo? Gaano kalapit yung kamag-anak mo? Tatay mo ba yan? O pinsan? Tsuhin? Invoke ulit yan. Kamag-anak po, tita po. Sino nga kamag-anak? Kung namin kamag-anak? Tita po. Ha? Mga tita po. Tita mo? Nasa construction business? Opo. Tinuruan ka? Naglayasan po muna. Ha? Layasan po. Ano yung mga proyekto mo? Ano mga nakuha mo proyekto rito sa DPWH? At saan? Nako. Yan na nga ang sinasabi. Mr. Arevalo, alam mo, malamig na malamig ulo ko ngayon ha. Pero pag ikaw, tumingin ka ng tingin na sa cellphone mo, hindi ko alam kung ano binabasa mo dyan, humarap ka sa amin. Yes po, Your Honor. Ikaw may-ari nito, di ba? Yes po, O Your di Honor. dapat alam mo. Ano yung mga proyektong na-awardan sa inyo ng DPWH? At saan-saan? Ano po yun? Hindi ko po na alam po yung exact number po. Gusto mo ako magbigay sa'yo? Sige, sige. Sa mga project mo? Gusto mo ako magsabi sa'yo? Hindi kasi ikaw yung may-ari ng Wow Builders tapos hindi mo alam kung ano at saang mga location ang mga project mo. Sir naman, mukhang, hay nako po. Mukhang nakakapagtaka naman ho kapag kaganoon, ha? Ako naman. Come on. You're wasting our time. It's already 1:45. May session pa kami alas 3. Marami pa magtatanong. that is what I was trying to advise everybody. Kasi po, gagamitin sa session mamaya to 3 o'clock. Kaya nililimit po namin ang sarili namin na magtanong. So, Mr. Chair, Senator kung Jinggoy. hindi sumasagot agad-agad ito, how can you deduct it from my time? Hey, Mr. Arevalo, Yes po, sumagot ka yes po, agad. Your Honor. Ha? Yes po. Alin-alin yung mga proyekto na na-awardan sa inyo ng DPWH at saan-saan to? Meron po kaming sa QC po, sa Metro Manila First. Meron din po sa Quezon. Bulacan. Your Honor, I invoke my right against incrimination, Your Honor. O bakit ganon? Anak ng patula ka naman, o. Mayroon sa Quezon City. Nung tinanong ka kung mayroon sa Bulacan, i-invoke ka na naman ang right mo. Unsa naman ka, oy. Anak ka naman talaga ng patula, o. Ginagalit mo yung mga senador, eh. Nagtatanong ho ng maayos yan, eh, para nga masolusyonan kung ano yung ano talaga dito. Tatingo. Tinatanong ko, how can my question incriminate you? Tell me. Tinatanong ko lang saan yung proyekto mo? I invoke my right against self-incrimination? Sorry po yan. How can that incriminate you? Tell me. Pinapainit ulo namin dito. may incriminate siya kasi nga, hindi niya may tuturo ko siya dahil ghost project siguro. Dahil po may mga usapin na may mga allegation po na meron nga pong anomaly. Kung magsasalita po ako, pwede po magamit laban sa akin. Nga, simple lang naman. Wala na ako tinatanong sa'yo kung ano. Tinatanong ko lang, saan yung mga proyektong na-awardan sa'yo ng DPWH. Ang dami mong binanggit na probinsya. Quezon. Ano pa? Ano yung binanggit niya? QC. Karamihan nito, Bulacan. Ba't di mo mabanggit ang Bulacan? Oo nga. Meron ka pa nga San Juan eh. Hindi mo binabanggit eh. Bakit hindi mabanggit-banggit ho? Kasi nga, mga kababayan, until now, nakakaranas po ng matinding pagbaha dyan sa Bulacan. Oo, kaya nung tinatanong kung mayroon ba kayong project doon sa Bulacan, mag-i-invoke ng rights, saan ang tao niyo, oy? Metro Manila First po yun, Your Ano? Honor. Sa Metro Manila First po yun, Your Honor. Metro Manila first? Yes po, sa Nuwan po. Oh. Yun po yung pinakuha namin project 2019. Sige. Yung Bulacan, meron ba? Meron ba? Invoke my rights against self-incrimination, Your Honor. Your Honor. Tinatanong ka lang kung mayroon pa kayong project dyan sa Bulacan. Para ka nang magpapakaihi sa iyong salawala. Ilan? Ilan? Di ko pa sigurado, Your Honor. Dito base sa record namin, meron ka 42 projects sa Bulacan. Nako.
Pero kung 42 projects sa Bulacan, yung bulk ng na-award na contract sa inyo ng DPWH, ang bulk mo nasa Bulacan. Nako. 42. Ha? Dalawa sa San Juan. Dalawa yata sa Quezon. Meron sa Ilocos Norte. Meron sa Caloocan. Meron sa Laguna. Yan, Bulacan lahat to. San Juan. Quezon City. Tsaka identical ang presyo, ha? Identical ang mga presyo dito. 77 million, 77 million, 72 million, 72 Sarap. million. Sarap buhay. Oh, Lahat ba last and ng, final question. lahat ba Meron ng 42 projects above how about, much? yeah, 42 projects Bulacan, meron 90 million. Kaya above 50? Yes, about 50 million lahat. So, Mr. Arevalo, kung 42 projects ito, 42 plunder cases ito eh. Alright. Yung sinasabi namin sa inyo, kung nakikinig po kayo, Mga kababayan, 42 plunder cases po yan. No? Tandaan po ninyo yan. Nako, kung sakasakali man, kahit sabihin natin hindi habang buhay ang iahatulo sa inyo, pero sa haba naman po ng taon na ibibigay po sa inyo mga kababayan. Kasi hindi naman dyan sasabihin kung habang buhay, kundi ang nakalagay lang po dyan kung ilang taon ka, halimbawa. 40 plunder cases, abay baka tatagal ka dyan ng ilang taon, baka isang 20 years, hindi 20 years, mga 100 years mo yan. Ay, ambot sa inyo. makikipag-deal kami sa inyo na po pwedeng hindi na kayo ipoprosecute criminally, magturo na lang kayo. Kasi sa palagay namin, hindi kayo ang most guilty. Sino? Nakapagturo po kayo nung mga kasangkot talaga dyan, na talaga sila naman ang talagang talamak na sa paggawa nito, anong malay ninyo? Baka imbes na criminal prosecution, wag na yon. Bayaran nyo na lang ang gobyerno, pero magturo po kayo. Mga kababayan ko, natatandaan po ninyo, itong pag-iimbestiga po, talking about po dito sa mga kasong plunder po na ito, kasi kung sakasakali nga, napatunayan yan, kasong plunder po yan. Ito, ganito. Naalala niyo po ba yung pag-iimbestiga po ni Miriam Defensor doon kay Janet Napoles? Natandaan niyo yon? Siguro naman natatandaan niyo po yon. Yung dawi po na yung deliberation ng tawag po na natin na hearing doon mga kababayan, wala akong pagkakaiba kay Janet Napoles at dito sa ngayon sa nangyayari ngayon mga kababayan. Tandaan niyo po si Janet Napoles na nakulong po yan until now, nasa kulungan and nagkaroon na naman, nagdagdag na naman na taon para ho sa kanyang ilalagi dyan sa mga dyan sa kulungan mga kababayan. And ang sinasabi po ni Miriam Defensor noon, magturo ka, ituro mo kung sino yung mastermind, baka mapababa pa yung sa'yo, yung kaso ho sa'yo. Ito din naman ang sinasabi ho ni Atty. Marcoleta, mga kababayan. Meron po tayong kapuntahan talaga. Kasi kung ganito na lang tayo ng ganito, ikutan ng kito, mapipilitan po, puro plunder. Harapin po ninyo 42 plunder cases. Nako, ang laki. Hindi po fair sa inyo yun. Oo. Alam namin, hindi lang kayo ang sangkot dyan. Marami ang kasangkot dyan. Kaya, yung abogado po siguro nag-advise sa inyo kung nakikinig. Tingnan nyo rin po na maganda rin open para sa amin ito. Makakatulong pa kayo sa bansa. Matigil na po ito. Oo. Ikanta nyo na kasi kung sino-sino yung mga malalaking isda na naka-indicate dyan. Oo, kasi kawawa naman kayo. Kung sakasakali, isipin mo, ilang plunder cases po yan. Halimbawa po, meron po kayong halimbawa, meron kayong project, ghost project ito, kung sakasakali man. Halimbawa, 72 ghost project, o 72 cases po yan ng plunder. Abay, mabubulok kayo sa kulungan. Doon na kayo papanaw. Ngayon pa lamang sabihin nyo na kung sino talaga ang mga lalaking isda na naka-indicate po dyan sa mga issue na yan, mga kababayan. Diba? Ilang minutes yun? Ah. Meron ako ipapakita with the permission of the chair. Siguro 1 minute lang na video. Tingnan mo, Mr. Arevalo, kung project ng Wawaw to. Eto. Binaha. Okay, binaha, mga kababayan. Ito. Sa Bulacan ho yata ito eh. Ayan, nakita mo naman, bang-baho. Ito, actually, pinakita po ito sa no? Familiar ka dito? Familiar ka, Mike? Hindi po yun. Hindi. Dahil, hindi ka nga talaga magiging familiar dahil ghost nga. Oo. Tama? Yan. Ang nakalagay dyan sa report, completed. Nakakubra ka na. Nabayaran ka na ng gobyerno. Pero, hindi pa completed. Oo. Ayan na. Malapit na ito, mga kababayan. Alam mo, hindi ko din maintindihan. Ako batid ko matatalino itong mga to eh. Kasi hindi ito papasok sa mga ganyang kontrata, lalo na bilyones po ang halaga. Hindi ito papasok kung hindi ito matatalino mga personalidad ho nito. Alam mo, sa tingin ko dito siguro, hindi na ho nila naisip eh. Hindi nila naisip na darating yung time na mismong hindi po tao eh. Hindi tao yung bubulgar po
ng mga palpak po na proyekto, even yung mga ghost project, mga kababayan ko. Para nakikita ko kasi dito, siguro hindi nila akalain na kapag ka dumating yung panahon na siyempre nagbabago yung yung climate change, nagkakaroon climate change mga kababayan eh. So ano nangyayari? Hindi din siguro nila akalain na darating yung time na kapag ka nagkaroon doon ng mga matitinding pag-ulan, mga kababayan ko, di ba ganito tataas yung mga tubig? Di ba? Siyempre kasi yung mga flood control nga, hindi ho na-implement, hindi ho nagawa. So di ba nila naisip yan na darating yung time na yun? No? Oh, ay, ito na ngayon. Dumating na nga yung time mga kababayan ko. Yan ang sinasabi ko eh, no? So aanhin mo yung pera na yan kung alam mo naman na ikakapahamak mo pa. Pangalawa, aanhin mo yan at the end of the day, hindi mo madadala yan kahit saan ka pumunta. Oh, di ba? Oh. Sa mga ano dyan ha, sa mga kontraktor ha. Oh. Sabi nga, ako, naniniwala po ako, grabe yung kaba ng mga kontraktor. Totoo yan mga kababayan. Kasi at the end of the day, kung may mga official tayo na hindi ho kayang bayaran yan. Oo. Hindi kayang bayaran yan. Yung iba nga doon, halos nanginginig na eh. Siyempre, yung mga kotse naman po ni Madam Sara Diskaya ay iimbestigahan mga kababayan. Noong nakaraang araw nga po, ayon sa report ay kumbaga, iimbestigahan na po ito ng Bureau of Custom. Pero gayon pa man, dito po mga kababayan ay ayon sa kanila, ipapatawag po nila ang Bureau of Custom at aalamin kung nagbabayad ba ng tamang buwis. So, itong si Madam Sara, no? Patungkol nga po dyan sa mga kotse ho na yan. Kasi alam naman po natin, milyon-milyon ho ang halaga po niyan, mga kababayan ko. No? So hanggang dito na lamang po na. Kita-kita po tayo mga kababayan sa next video po natin. Alam ko po na marami pa kayong inaabangan. Maging tayo, napakarami. Dahil ito po ay pangalawang pagdinig pa lamang po ito mga kababayan. Pangalawa pa lamang po ito. No, so marami pa po. Dahil nga yung iba, yung mga contractor ho, although talagang kahit nga pinadalhan na ng sabtina, hindi pa rin po sila dumalo. So ang nangyari po ngayon, nag-issue na po ng arrest warrant doon po sa mga personalidad na hindi po dumalo, even kahit pinadala na po sila ng sabina po ng Senado. So abangan po natin mga kababayan kasi kung sila talaga hindi pa a-attend sa sunod po na hearing, ito po talagang baka contempt po ang pupuntahan po nila. So nakakalungkot no? Sipin mo yan mga kababayan ko. Napakalaki po ng pera po ng gobyerno po natin sa totoo lang. Napakalaki. Di ba? Kung inayos lang sana nila yung servisyo ho nila, hindi na magkalit-silid yung buhay ho nila eh. Sabagay, nanamasa naman sila, naging okay naman yung buhay nila. O ang kawawa talaga dito, higit na mas kawawa dito yung ating mga kababayan na nagtatrabaho to survive. No? Pero hindi pa ho nabibigyan ng magandang serbisyo. Yan po sa mga flood control na yan. Ngayong araw, nag-suspended na naman ang klase. Isipin niyo po yan, kunti lang naman yung ulan eh. Hindi naman talaga supposed to be nang nag-aaral ako ng high school. Way back 2014, hanggang sa nag-college ako, way back 2018. Hindi naman ganyan eh. Diba? Kahit nga umuulan, nagpapayong lang kami pero may klase pa rin eh. Oh, ngayon, kunting ulan, kailangan isuspended ang mga klase private and public school. It's because pagka tinuloy-tuloy po yan mga kababayan, kita nyo naman, di ba? Kawawa yung mga kababayan po natin. Alam mo mga kababayan, ito may iwan lang ho ako na kunting opinion ho para sa inyo. Alam mo ako nagtataka din siguro nagtataka din ko, hindi, ito personal ko po ito na opinion. Bago ko tapusin itong video na to. Alam mo nagtataka din ako kung bakit itong mga senador ho natin, even dyan sa mga hearing, di ba? Di ba higit na mas maganda kung Tagalog po yung gamitin nila na language? Hindi, ito lang naman sa akin ay opinion bilang Pilipino. Kasi mga kababayan ko, yung mga kasi natin, pagdating po sa mga pagdinig, kahit saan, basta dito sa Pilipinas, yan man sa Senado, sa Congress, pansin nyo, ang ginagamit po nila na language, puro English, mga kababayan ko. So samantalang yung mga kababayan naman natin nandito naman tayo sa Pilipinas at lagi niyo pong tatandaan hindi po lahat ng Pilipino ay marunong pong umintindi ng English. O paano naman yung mga kababayan natin na hindi ho nakapag-aral, no? Hindi nila maintindihan kung anong pinag-uusapan diyan sa Senado at sa Congress, diyan sa House of Representatives. Kasi nga English yung ginagamit niyo eh. Di ba? Ako mga kababayan, makaintindi man ho tayo. Pero ang iniisip ko lang ho dito kasi paano naman yung mga kababayan po natin? Paano naman sila? No, yung hindi ho sila, hindi nila maintindihan kung ano nang pinagsasabi ko dito, ano na yung hearing ko dito, ano nang pinag-uusapan. Ito lang naman, suggestion ko lang naman. I mean, opinion. Iba yung suggestion sa opinion. Opinion ko lang naman, no? Na sana po, baka pwede, sabagay, saludo naman ako dyan sa ibang senador na ginagamit yung Tagalog language. Para nga ito, sa interest po ito ng ating mga kababayan, para maintindihan po nila kung ano mga pinag-uusapan. No? Dyan po sa Senado at dyan po sa House of Representatives. Pansin ninyo, ito pansinin niyo yung Japan, mga kababayan. Anong ginagamit ng Japan? Yung language po nila. Yung China, yung ginagamit po, yung language po nila sa mga Senate hearing po. Oh, kung tayo lang naman dito lang naman sa bansa natin sa Pilipinas lang naman na kapag ka nagkakaroon ng mga hearing, mga pagdinig, English yung ginagamit.
Hindi ko maintindihan bakit gano'n, no? Hindi kasi sa US, pag nagsisinitiring po sila, English yung ginagamit. Sa Japan, yung language din po nila. Okay, sa China, yung language din po nila. Pero pagdating sa atin, yung English eh. Alam mo, iniisip ko tuloy, katulad ng aking mga magulang. Eto, to be honest with you katulad ng aking mga magulang, hindi ko po, ako very proud po ako sa mga magulang ko. Mahal na mahal ko po yan sila. Very proud po ako sa kanila, mga kababayan. Although, siyempre, mahirap lang po kami. Dati, talagang, nasa ano pa nga kami dati mga kababayan, nasa bundok pa kami nakatira dati. Pero ba't very proud ako dyan sa mga magulang ko? Kahit mahirap po kami dati, talagang pinalaki ako nila ng mabuting tao. Nung nag-college ako, nung nag-high school ako, working student na ho ako. Salamat po sa Jollibee. Talagang, mga kababayan, salamat po. Yan po yung naging sandigan ko nung nag-aaral po ako ng high school at saka nung college po ako. Salamat po, Jollibee. Oo. Pero ito katulad po ng aking mama at papa ko, hindi ko sila nakapag-college, no? Which is yung mama ko, nasa elementary lang. Tapos yung papa ko, nasa, yun lang din, gano'n lang din, elementary lang din. So, hindi, for the long short story, mga kababayan, hindi ko sila makaintindi ng ano. Although, yung mother ko, nakakaintindi pa na, pero kunti, mga kababayan ko. Diba? So, hindi ko po ito sinasabi sa inyo para hamakin yung aking mga magulang. Gaya ng sinabi ko, mahal na mahal ko po yan sila. Example ko lang ito, because napakarami po sa atin. Marami pong hindi ko nakaapak ng college nakaapak ng high school. Yung iba nga elementary lang. Yung iba hindi pa nakapag-elementary. So kung gagamitin po natin yung Tagalog languages sa mga sinitiring po natin, which is ang nakikinig naman yung sambayan ng Pilipino, maintindihan ng lahat yan Diba? O kung puro kayo English dyan, sa Senado at saka House of Representatives, paano naman yung mga kababayan natin na hindi nakakaintindi ng English? Diba? O, yun lang naman ako sa akin, mga kababayan ko. Yun lang. Suggestion lang naman at saka opinion lang naman yan. Diba?